Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi hatta atahul yaqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Faya ibadullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad amara Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapaukop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na magiging kakampi nito upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangaral sa kanyang ummah, tumupad sa kanyang tungkulin at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang huling buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mabuting mananampalataya, kabilang sa kanyang mga katangian, na tuwinang siya ay natatapos sa isang mabuting gawain ay sinusundan niya ito ng isa pang mabuting gawain. Natanda ng kanyang pagkakatanggap inshallah o pagkakatanggap sa kanyang mabubuting gawain na siya ay lalo pang ginagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabutihan. At taliwas ito sa mga ginagawa naman ng mga hindi mananampalataya na tuwinang sila ay nakakagawa ng mabuti ay inaakala nila na meron silang karapatan na gumawa ng masama dahil inaakala nila ng kanilang kabutihan ay lisensya o sapat na upang gumawa naman sila ng masama. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga pagtitipon na ito para sa mga Eid pagkatapos ng Ramadan at Eid sa pagtatapos naman ng mga araw ng Hajj, ang Idul Fitr at Idul Adha, ito ay araw ng paggawa ng mabuti at araw na dito ay nagpapasalamat tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya. At ganyan nga, pinaalalahanan natin ang ating mga sarili sa mga araw na ito na si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay naging mapagbigay sa atin at siya ay hindi naging maramot sa atin, lalong-lalo na sa kanyang gabay. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga pinakakapuri-puri sa mga magiging katangian ng tao, lalong-lalo na't mananampalataya, ang pagiging mapagbigay. At ang pinakakamuhi-muhi sa anumang maaring magiging katangian niya ay ang pagiging maramot. At ang pagiging maramot na ito ay maaring lilitaw sa dalawang pangunahing anyo. Ang syuh at ang bukol na parehong binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga aya sa Quran at gayon din sa iba't ibang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bukol, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging kuripot o pagiging madamot na rin. Ito ay ang pagdadamot ng tao sa kanyang yaman na hindi niya ito ibinabahagi sa iba, lalong-lalo na kahit sa mga nangangailangan. At ang syuh naman na mas masahol, ito ay ang pagdadamot ng tao, hindi lamang sa kung ano man ang marapat lamang niyang ibigay sa iba bilang tulong o kawang gawa, bagkus ipinagdadamot din niya sa tao ang karapat-dapat lamang na kanilang matanggap. Sweldo na dapat nilang matanggap, karapatan na dapat nilang matanggap, at iba't iba pang mga bagay na katulad nito. At napakatindi nga ng parusa na ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mararamot. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum." Huwag na huwag iisipin na mga nagdadamot sa anumang ibiniyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila na mula sa kanyang biyaya na ito ay mabuti para sa kanila. Huwag nilang aakalain na mabuti para sa kanila ang magdamot. Bal huwa syarrul lahum. Bagkus ang kadamutan na ito ay masama para sa kanila. At ang magiging parusa sa kanila, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah.
Ang ipinagdadamot nila na ito ay ikukwintas sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ito man ay yaman, ito man ay lupain, ito man ay halaga ng sadaka, ito man ay halaga ng zaka, ito ay ikukwintas sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na syempre sa anyo ng parusa at ito ay magiging mahirap para sa kanya. Dagdag na parusa sa araw na yaon na napakatindi at maaring idaragdag pa sa kanyang mga parusa sa pagpasok niya sa impyerno. At ang binabanggit pa lamang dito ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga nagdadamot na maaari namang meron silang karapatan sa kanilang ipinagdadamot dahil ito ay kanilang sariling yaman. Subalit paano pa kaya sa mga tao nagdadamot sa hindi naman kanila o wala naman silang karapatan dito bagkus ipinagdadamot lamang nila upang magdulot ng pinsala sa ibang tao, lalong-lalo na sa mananampalataya. At yun nga, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga aya, ang iba't ibang mga katulad ng kahulugan nito. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, "Walladina yunfikuna amwalahum ria'an nas, wala yu'minuna billah, wala bil yawmil akhir, wa may yakunis syaitanu lahu karinan, wa sa'a karina." Na ito ang inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa siyang maramot. Na silang mga nagtutustos sa kanilang yaman, na kanilang ipinagdadamot nga ito, pero kung mayroong pagkakataon na sila ay magpapakitang tao ay ginagawa nila ito. Na sila hindi naman tunay na nananampalataya kay Allah sa kabilang buhay. At tunay nga na sino mang kasama ni Satanas, kaibigan ni Satanas, ay tunay na napakasama para sa kanya na si Satanas ang kanyang magiging kasama. Na nauna nga sa aya na itong sinabi ni Allah, eto sila, alladhina yabkaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Sila mga nagdadamot at naguutos sa mga tao na magdamot. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. At ikinukubli nila ang anumang ibiniyaya sa kanila ni Allah na mga biyaya upang hindi ito hihingin ng tao o hindi sisingilin ng tao sa karapatan nito na zakat, iba't iba pang mga kawang gawa. Wa atadna lil kafirina adhaban muhina. At si Allah nga ay naghanda para sa mga hindi mananampalataya ng parusa na nakakahiya para sa mga tao. Na dito pa lamang ipinagtibay na ni Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa sa impyerno ay hindi lamang parusa na pisikal, bagkus ay parusa rin na psikolohikal ng tao na magdurusa sa kabilang buhay, lalong-lalo na sa impyerno, ay hindi lamang masusunog ang kanyang balat, hindi lamang mapipinsala ang kanyang katawan, siya ay nagdurusa rin sa kanyang kalungkutan, sa kanyang galit, sa kanyang inggit, at syempre kabilang sa kanyang mga mararamdaman doon ay ang pakiramdam ng pagkahiya. Lalong-lalo na napangunahin sa katangian ng mga taong mararamot, sila yung mga palaging umaasta na sila ay mapagbigay. Mararamot na sila yung mga mahilig, manumbat at maningil ng utang na loob. Mararamot na hindi naman talaga tunay na gumagawa ng kabutihan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ay upang purihin ng mga tao sa anumang ginagawa nilang kabutihan, waliyadu billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang kadamutan ng tao sa mga bagay-bagay na maaring siya ay may karapatan dito, ay tunay nga na mas masahol ang pagdadamot ng tao sa anumang bagay na wala na siyang karapatan dito. O kaya yung higit na may karapatan dito ang Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala, o kahit ang ibang tao sa mga bagay-bagay na ito. Katulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawmal qiyamah. Katakutan ninyo ang pang-aapi dahil tunay na ang pang-aapi ay kadiliman, hindi lamang isang kadiliman, bagkus ay napakaraming mga kadiliman sa araw ng paghuhukom. Kadiliman sa kahulugan ng parusa at mga bagay-bagay na pagsisisihan ng tao doon sa kabilang buhay. Nang dhulm na ito na pang-aapi, isa sa mga ugat nito ay ang pagiging makasarili ng tao. Ang kanyang pagiging maramot na dahil dito, ang mga bagay-bagay na may karapatan dito ang iba ay pinagdadamutan niyang mga tao rito at ito ay kanyang kinakamkam o inaangkin. Sa iba't ibang mga anyo ng yaman na maaring dito ay kakamkamin ng tao
o maaring ang mga ito ay pagdadamot ng tao sa iba, lahat ng ito ay mga pang-aapi na pananagutin siya dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya karugtong ng hadith na ito, wattaqusyuh, katakutan ninyo ang kadamutan. Katakutan ninyo ang kadamutan. Katakutan ninyong kadamutan. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Dahil tunay na ang kadamutan, ito ay nagwasak sa mga nauna sa inyo. Hamalahum ala ansafaku dimaahum, ng kanilang kadamutan na ito ay nagdulot na padanakin nila ang dugo ng isa't isa. Wastahallaw maharimahum, at dahil dito ay ginagawa nilang halal ang mga ipinagbawal sa kanila, katulad ng yaman ng iba na ipinagbabawal sa kanila na kamkamin, subalit kanilang kinakamkam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, karagdagang paglilinaw, magkaiba ang pagiging madamot sa pagiging zahid. Ang madamot, siya ay nagpipigil na makarating sa iba ang kanyang yaman dahil sa kadamutan. Subalit ang nagtitipid, siya ay yaong hindi gumagastos ultimo sa kanyang sarili dahil sa kanyang kinatatakutan na ito ay magagastos niya sa mga bagay-bagay na walang katuturan. Na dahil dito, siya ay kabilang doon sa mga tao na makikita natin na maaring nagtitipid sa mga bagay-bagay na walang katuturan, subalit makikita natin na gumagastos naman, naglalaan ng kanyang yaman sa mga bagay-bagay na may pakinabang sa relihiyon na ito, at lalong-lalo na para sa mga Muslim. Na makikita natin ang pinagkaiba nilang dalawa. Ang madamot, siya ay inuutusan ni Satanas na magdamot, at ang kanyang pagdadamot ay ginagawa niya dahil sa pagnanasa na nasa kanyang sarili. Subalit ang nagtitipid, siya ay gumagawa nito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa takot niya kay Allah, at dahil inilalaan niya ang pinakamainam sa kanyang yaman sa landas lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na tayo ay nakatatanggap ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw at sa gabi, na hindi niya ipinagdaramot sa atin ang hangin, ang tubig at iba't iba pa niyang mga biyaya, ano man ang antas ng ating pananampalataya. Makasalanan man tayo o matuwid, o kahit ang mga hindi mananampalataya, pare-pareho tayong nakikinabang sa mga biyaya ni Allah. Kaya huwag natin ipagdadamot ang anumang natatanggap natin, nang sagay na may ibabahagi natin ito sa iba, nang sagay na magdudulot tayo sa pamagitan ng mga ito, sa pagbibigay sa mga ito ng ginhawa sa iba, na dahil dito tayo magiging kabilang nga sa kalulugdan din ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sa Islam, alhamdulillah, napakalinaw ng mga batas pagdating sa mga ari-arian ng mga tao, napakalinaw ng mga batas tungkol sa pagbibigay ng sadaka, pagbabayad ng zakah, at ang lahat ng ito ay may layunin na alisin sa tao ang pagiging maramot, alisin sa tao ang pagiging makasarili, alisin sa tao ang pagiging mapag-imbot. Alhamdulillah. Mabiyayang Eid sa lahat, at tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mabubuti nating mga gawain, lalong-lalo na ang ating mga kawang gawa, na mga kawang gawa na ito na nagmumula sa ating mga sariling yaman ay hindi lamang tumutukoy sa mga kawang gawa na pera, bagkus ay may tuturing din na kawang gawa ang ating mga oras, ang ating mga effort o mga pagsisikap, at maari pa nga ayon sa sinasabi ng mga scholar, yaong naglalaan ng kanyang oras ay maari magiging mas malaki ang kanyang gantimpala dahil ang ibinibigay niya mismo ay ang kanyang buhay. Katulad lamang din sa nagjijihad, ng kanyang inilalaan ay ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa kanyang yaman, alhamdulillah. Subalit syempre, pinakamataas pa rin ang gantimpala ng tao na nagsisikap na inilalaan niya ang kanyang buhay kasama ang kanyang yaman, alhamdulillah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad din. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal al muslimin fi kulli makan. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Idul Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.